sa sinasabi ni Kristo. Kalaban ni Kristo. Saan po ba pupunta yung mga kalaban ni Kristo? Sa dagat-dagatang apoy. So, mahirap po na kontrahin natin ang pahayag ng ating Panginoong Kristo, no? Lilitaw po, kinakalaban natin si Kristo kasi ginagawa natin siyang sinungaling. Hindi nga alam eh. Tapos sasabihin nyo, Alam mo pala na tama ka, Joselito, ba't ka galit? So, ibig sabihin, mali ka kasi galit ka. Simple. Simple lang naman yung in-explain namin kanina eh. Yung in-explain ko din, simple lang. Kasi nasaan yung tao siya. So, pinapakita niya dyan yung pagkatao niya, hindi yung pagka-Diyos niya. Nagigets mo ba, Uncle Joselito? Kasi kung ipapakita niya yung pagka-Diyos niya dyan, hindi pa siya abutan ng Mateo 25, Mateo 26, Mateo 27, 28. Matagal na siyang pinako. Di ba nakuha mo, bro, Joselito? Hindi siya makakagawa pa ng kombinante niya kung aaminin niya sa simula pa lang na siya'y Diyos na. So nakikita mo, bro, na si Kristo bilang tao, pinapakita niya na at sinasabi niya mismo. Makikita nyo sa itaas na bababa ang anak ng tao. Sinabi ko na yan kanina, bro. Wala nga kaming tutol dyan na pinipilit ninyo na ang Kristo ay tawag dito. Hindi niya alam. Wala nga kaming tutol dyan. Pero wag niyong sabihin na kasi hindi niya alam, hindi siya Diyos. Yan yung mali nyo. Kasi ang argumento dyan, hindi lang niya alam ang oras ng pagpaparito. Hindi yung sinasabi dyan na hindi niya alam ang oras ng pagpaparito, automatically hindi siya Diyos. Walang ganun sa talata, wag dagdagan, bro. So nakikita nyo, yung simbahan ng Katolisismo, walang tutol sa talata. Kundi in-explain dyan kasi meron siyang hypostatic union. Yung fully man niya dyan, yan yung nagsasabi ng buong puso na hindi talaga ito alam ng kanya. Hindi niya ito alam. So tanging Ama lamang ang nakakaalam. So ngayon naman, kung andun ka sa kapanahonan ni Kristo, tanungin mo mismo, what if Jesus? What if Panginoon? Pwede bang sabihin mo sa pagiging pagka-Diyos mo? Sasabihin naman nito ng ating Panginoon, hindi ito para sa iyo upang malaman pa, Joselito. Binasa na nga ito kanina ng kapatid natin. Hindi ito para sa iyo para malaman mo pa. So napakalinaw, bro, kaya nilihim yung pagpaparito sa next second coming. Kasi ibig sabihin, hindi ito para sa tao na mag-decide kung kailan siya babalik. Kung ikaw ay gusto mong mala-Diyos ka rin pala kasi gusto mong alam ni Kristo na babalik siya, ay ikaw na yung Diyos. Kasi alam mo kailan siya babalik eh. So nakita mo, bro, Joselito, mismo si Kristo nagsabi na hindi ito para sa inyo upang malaman pa. So, ibig sabihin, alam na niya, pero hindi niya sasabihin kasi nasa human, tawag siya, nasaan yung tao pa siya. Ngayon, nasa langit siya, bro. Sabi naman ni Kristo, siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ngayon ang tanong, kung hindi pala siya ang wakas para sa iyo, alam ba niya? Siyempre hindi niya alam kasi hindi siya ang wakas eh. Ngayon sinabi niya, ako ang simula at ang wakas. Ibig sabihin, alam niya. Nakita mo na, bro, Joselito. Yan yung gustong i-explain ni Codename. Kaya ngayon in-explain ko na lang, tinulungan ko si Codename para ma-explain niya na mabuti. Kaya pala tinawag si Kristo na Alpha at Omega kasi siya ang
wakas. So meron bang tagasara ng pintuan na hindi niya alam kailan siya magsasara? Simple logic. Meron bang security guard sa isang department store na hindi niya alam kailan ang closing? Di ba? Alam niya pero hindi niya sasabihin kung kailan ang closing. Malalaman mo pag kailan ang closing ng isang mall pag nakalabas na lahat ang customer. Simple. Hello guys, sabi kanina ng isa dyan na barbero lang daw ako na kaya daw alam ni Kristo is omniscient na daw yung si Kristo. Sabi ng ng nagsasabing Diyos si Kristo. Malinaw nga sa Mateo, sinasabi doon na ang ama lamang ang nakakaalam ng araw at oras ng paghukom. Yung anak, pati anghel, hindi kasama doon. So, maliwanag na pinipilipit nila, gumagamit pa sila ng mga malalalim na salita para patunayan yung mga haka-haka nila na Diyos si Kristo. Porket daw naging tao, hindi na alam ni Kristo. Yung araw ng paghukom, naging tao daw yung Diyos nila. Tama naman sinabi ni Try na kahit maging tao kung Diyos is dapat alam niya pa rin yung araw at oras. Kasi nga, ang Diyos siya yung nagtakda yun. Imposible naman makakalimutin yung Diyos nila. Di ba? Tapos, barbero daw ako kasi hindi daw yun kino-quote ni Kristo sa Old Testament, yung mga prophecy na sinasabi niya. Sabi nga ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili, kundi nagsasalita ako sa galing sa Ama. So, kino-quote niya yung mga sinasalita ng Diyos doon sa Old Testament. Di ba? Kaya ano bang patunay na yung mga digmaan na yun, ba't alam niya? O basahin ko sa Ezekiel 14, versikulo 21. Pinapasabi nga ni Yahweh, ano pa ang maaaring asahan ng Jerusalem kapag nilipol ko ang lahat ng naroroon sa pamamagitan ng digmaan? Taggutom, mababangis na hayop at salot na siyang apat na paraan ng aking pagpaparusa. Halimbawa na lang ito, yung apat na to. Kinote din ba to ni Kristo doon sa Mateo? Yung digmaan, yung tagutom, mga salot, di ba? O basahin natin dito sa sabi dito sa Mateo 24:6. Makakarinig kayo ng mga labanan na makabalita ng digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yun. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ng mga bansa, gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom, at lilindol sa sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Lahat ng kinukod dyan ni Kristo nandun sa Old Testament. Hindi nyo kasi binibasa yung Old Testament eh. Hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Ayun yung point out ko. Hindi rin ako nagsasalita sa ganang aking sarili. Kaya nauunawaan ko yung mga sinasabi ni Kristo. Kasi, dalawa siya sa kautusan. Nalalaman niya kung ano yung mga palatandaan kasi sinabi na dun sa Old Testament. Diba? Ano pa ba? basahin pa natin dito sa Daniel. Sabi dito, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ng hinirang ng Diyos. At ang lungsod ng templo ay wawasakin ng hukbong isang makapangyarihang hari. At ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Kumbaga yung mga digmaan na yan is pinagpauna na. Dito pa lang sa libro na yan. Tapos sasabihin mo, barbero ako. Imposible namang si Kristo yung nag-quote ng wala naman sa kautusan sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, sinungaling siya. Diba? So, huwag tayong magparatang na yung sinasabi ni Kristo is hindi galing sa salita ng Diyos. Kasi nagsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, kundi nagsasalita sa kung ano yung sinabi ng Diyos tungkol sa
lahat ng bagay na gagampanan niya, kung ano mga magaganap sa hinaharap, nandito rin sa Old Testament eh. Pati yung mga kinukot ng mga apostol, andito na sa Old Testament. Kailangan nyo na lang basahin. Kaso, ang kagandahan lang sa pag-quote ni Kristo is alam niya talaga. Dalubhasa, kumbaga, kabisado niya lahat. Bibigyan ko pa kayo ng isang sana, kaso kulang na yung oras ko eh. Diba? Ito, sabi dito ni Kristo. Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Sabi dito, sa Mateo 24:37, ihanapin natin. Dito sa 24, 23, 40, 37, sabi dito, Jerusalem, Jerusalem. Asa na ba yun si Joselito? Ba't tumakbo si Joselito? Yung sinabi ko na inihalin tulad sa magnanakaw si Kristo. Ang ibig kong sabihin nun, ang magnanakaw alam niya kung kailan aatake. Ang kang Kristo naman, alam niya kung kailan siya babalik. Pero hindi niya sinasabi sa atin. Paano kung sinabi niya sa mga apostol? Malamang wala kayong mga protestante. Yan yung mahirap. Hirap ng wag na lang nating anuhin yung edad. No? Ang sinabi ko kasi kanina, ang kanyang pagparito. Muli. Hindi ata siguro nakikinig. Ewan ko lang. No? Pero gayon pa man sa Mateo 24:36, merong mga translation sa Biblia na hindi sinama yung anak. No? Pero ano ba yung matitake natin dito? Sa lahat ng talata o sa lahat ng mga version, iisa lang din naman ang pinatutungkulan. Ang kanyang ama, si Kristo na anak. Kuha nyo yung ginagamit nilang salita. Hindi pagka-Diyos o hindi Diyos lamang ang nakakaalam. Kasi kung gagamitin yung Diyos lang ang nakakaalam, pati si Kristo. No? Kaso yun yung ginamit niya kasi si Kristo nga noon na time, nasa anyong tao, nasa pagiging tao niya. Ang problema, basa kasi kayo ng basa ng Lamsa version, sa Lamsa version, sabi pa naman niya na yung Kristo ay Diyos, pero yung Jesus, tao. Paano ba yan? Napakatalinaga po. Huwag po nating sabihin na hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik kasi hindi po siya sabihin lang natin walang alam sa future. Kasi kung babasahin natin dito, iakyat lang natin Mateo 24, iakyat natin sa sabihin lang natin buong version or buong chapter. Ang sinasabi diyan, bakit alam ni Kristo na mayroong mga bulaang propeta na susulpot at magdadala ng kanyang pangalan? Bakit niya nasabi? At bakit alam ni Kristo na i-deny ni Pedro si Kristo ng 3 beses? Bakit niya alam? Tulad nga ng sinabi ng kapatid ko kanina, bakit alam ni Kristo na mayroong isang Judas sa kanyang 12 apostoles na magkakanlo sa kanya? So, he's not, all-knowing pa rin siya. Pero hindi nga, sabi nga, nung binasa ko kanina sa 1 Tesalonica, hindi niya sinabi kung kailan siya babalik.
Ang sinabi lang dito, sapagkat kayo rin ang nakakaalam ng ganito, na ang araw ng Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Bakit alam ba natin kung kailan aatake ang magnanakaw? Hindi. Pero ang pinatutungkalan dito, tayo po ay maghanda. Let's prepare ourselves. Mahirap kasi. Atake lang kasi ng atake si Joselito. Gumagamit pa naman ng lamsa. Trinity daw. Yang kang lamsa, si Kristo, Diyos. Tapos si Jesus, tao. Neonite. Ay nako. Pero ganun pa man, wala po tayong tutol sa talata. Sadyang meron lang talagang iba, sabihin na nating binabalok to. So yun lang po. Ayan, maraming salamat. So, hindi namin problema kung hindi mo Joselito o lang lahat ng nagsasabing hindi alam ni Kristo. Kung babalikan nyo yung talata, ang sinasabi, subalit walang nakakaalam tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik. Si Kristo ang nagsasalita. Sinabi niya, aking. Walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak ng Diyos. Hindi naman tinutukoy dito na porket sinabing anak ng Diyos ay si Kristo na agad. Huwag niyong kakalimutan, inaangkin rin natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya ang tinutukoy dito ay tayo na mga nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Pero hindi pa nga ba talaga nagbalik ang Panginoon? Malinaw po na sinabi sa unang Pedro, Unang Pedro 5:4. Ang pagdating ni Kristo na siyang pinunong pastol, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. So meron po palang pahiwatig paano mo malalaman na dumating na nga ang Kristo sa'yo. Hindi sa kanila kundi sa'yo. Kasi ang sabi doon, maging mapagmatsyag kayo sapagkat darating siyang parang magnanakaw. Hindi po lahat, hindi sabay-sabay. Isa-isa, ikaw mismo ang makatatalos ng kanyang pagdating papaano kapag natanggap mo na ang gantimpalang napakaganda at hindi kukupas. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Kaya bakit sinabi po ni Kristo, kung nasaan ako, ano ang sabi niya? Kung ako'y aalis, ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo. Babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili upang kung nasaan ako, naroon din kayo. So ayun, meron na naman po tayong idea kung paano natin malalaman na totoo yung sinabi ni Kristong babalik siya kung bumalik na nga ba siya. Hindi po kasi tinutukoy doon na walang alam si Kristo sa kanyang pagbabalik. Ang sinasabi ng talata, tayong mga nag-claim na mga anak ng Diyos, hindi talaga natin yun alam. Malalaman lang natin yun kapag siya ay dumating na sa atin, kapag siya ay nanahan sa atin, sapagkat minsan nang sinabi ni Kristo, kung nasaan kayo, naroon din ako. Kung nasaan ako, naroon din kayo, sapagkat ang Ama ay sumasa akin at ako'y sumasa Kanya. At ako at ang Ama ay iisa. Ako ang simula at ako ang wakas. Ako ang Alpha at Omega. Kaya unawain pong mabuti muna ang talata bago po magparatang sa iba. Iwasan po kasi ang pananampalatayang hidwa ang pananampalataya upang wag po kayong makapagligaw ng iba. Unahin muna po ang sarili, bigyan ng kaliwanagan, sapagkat ang pagbabalik ni Kristo, ang makakaalam lamang po ay kayo. Kayo ang makakaunawa, sapagkat sinabi na rin ni Kristo, nalalaman ninyo ang panahon ng taglagas at tag-ulan, pero ang pagdating ng anak, magsipaghanda kayo. Sabi nga sa Roma 8:10, kung nananahan sa inyo ang Kristo,
patay ang inyong katawan sa kasalanan. Kaya yun po ang inyong pagbasehan kung nalalaman nga ba talaga ninyo ang kanyang pagdating, sapagkat si Kristo ay mananatiling Diyos mula pa noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman, sapagkat siya ang buhay, ang liwanag, at siya ang nakatatalos ng lahat. Kaya wag na wag po ninyong pararatangan na hindi niya alam ang kanyang pagbabalik. Sapagkat kung kayo'y nakakaunawa ng salita ng Diyos, nalalaman ninyo kung dumating na nga ba si Kristo sa inyo o hindi. Iwasan po ang pag-aadhom sa iba, ang paghahatol, sapagkat sinabi rin ninyo, lalo ka na Joselito, hindi ka Diyos. Kaya wag mong hatulan ang mga Katoliko ng kung ano-ano mang pagpaparatang sa kanilang pananampalataya. Sapagkat hindi ka Diyos, lalong hindi ka binigyan ng karapatan na mangaral ng salita, sapagkat ang binigyan lamang ng karapatang mangaral at mangalaga ng salita ay mga Diyos. John 10:35. Thank you very much. Sa 3:3 ng Juan, talastas ni Jesus, no? Ang lahat ng mga bagay, no? Ibinigay niya sa kanya yung mga kapamahalaan, maging sa langit o sa lupa man, ano? Naibigay na kay Kristo dito pa lang sa lupa. Pero hindi ibig sabihin na nang ibigay sa kanya, doon pa lang niya nalaman, hindi po ganun, no? Iba yung kaalaman ni Kristo sa pagbibigay sa lahat ng bagay o kapamahalaan ng Ama, at iba naman yung time na alam ni Kristo yung pahayag ng Ama, no? Na patungkol sa wakas mula sa umpisa. Kasi ang Diyos, sabi niya, ako'y Diyos walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa umpisa. Sabi ko nga kanina, kung mayroon mang unang makakaalam, no, ng pasimula, yun po yung anak. Kasi lahat ng bagay nagpasimula, no, sa pamamagitan ng kanyang anak. Sabi nga sa 1:1, ano, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, no? Ito rin ang pasimula, sumasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay nalikha sa pamamagitan niya. So, lahat ng bagay, kasama na yung mga panahon, bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan, alam po ni Kristo kasi siya nga ang pasimula. Pagdating po ng wakas, alam pa rin ni Kristo. Bakit? Ipinahayag na nga ang wakas mula sa pasimula. Sabi sa Isaiah 46:9 and 10, ano? So, ganun po, ano, bakit nasabi natin na alam ni Kristo? Kasi, hindi naman literally, sinasabi dyan sa Matthew 24:36 na hindi nalalaman ng anak o ng anghel man, kundi ang Ama lamang. Hindi po literal yun na pagkaalam. Kundi yan po ay kapamahalaan, tumutukoy po yan sa kapamahalaan ng Diyos. Kasi sabi nga ni Kristo, kung babalikan natin yung Gawa 1:7, ano, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Diyos sa kanyang sariling kapamahalaan. At yung kapamahalaan na yon, sabi ni Kristo sa Mateo 28:18, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. Tapos sasabihin natin hindi niya alam. So, ang hindi nakakaalam, yung hindi alam ipaliwanag.
yung mga sentido ng Biblia. Kaya nasasabi mo hindi mo alam. Pero sa mga apostol, sinasabi nila alam ni Kristo yon. Kasi nga yung mga kapamahalaan na yun, naibigay na kay Kristo. Lahat ng kapamahalaan. No? Maging ang malalim nga na bagay ng Diyos, nanggaling kay Kristo yun Nasa Kanya. O ano sabi sa Colosas 2:3, ano? Sa Kanya, siya ang kinatataguan ng mga kayamanan ng karunungan at lahat ng kaalaman. Yung pagkaalam ng araw at oras, na kay Kristo yun. Kumbaga naka-store yun, naka-storage yung kay Kristo, lahat ng kaalaman ng Ama. Kaya sabi ni Juan, natatalastas ni Kristo na ibinigay na sa kanya ang lahat ng mga bagay. Ano yung mga bagay? Bagay yun ng Ama, kapamahalaan ng Ama. Kaya sabi sa balikan natin 28:18, lahat ng kapamahalaan na ibigay na sa akin maging sa langit at sa ibabaw ng lupa. So, yun po ang mga sentido, ano? Bakit sinasabi ng kasulatan, alam ni Kristo yung araw at oras? Kasi ang tinutukoy diyan paghuhukom. Kung si Kristo ang huhukom, siya yung itinalaga ng Ama na huhukom sa sanglibutan. Paano hindi yun, mga kaibigan? Okay, okay. Sige po. Medyo naglalag yung cellphone ko, sige po. Tube ng TR. Ibig sabihin pala ni Defender kanina, yung pamamahala, pati yung Diyos, pinamahalaan ni Kristo. Grabe naman pala yung pamamahala na pinamahalaan ni Kristo, pati yung Diyos. So, lalabagin ni Kristo na sabi dito, umupo ka rito sa aking kanan hanggang sa gawin kong iyong apakan ang iyong mga kalaban. So, ibig sabihin, Okay, yung 10 minutes. nagpaupo kay, Robin. nagpaupo sa Diyos, yung Ayon. Ang araw po ng paghuhukom ay magaganap ang pagkabuhay na muli ng mga patay at ang pagmamana ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Sisikapin po natin na hindi po tayo makasakit ng damdamin at manuligsa at mag-adhom sa mga kababayan po namin na may iba't ibang relihiyon. Ang amin pong ipapahayag ay ukol sa pananampalatayang tinanggap namin bilang ako ay kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ano ba ang itinakda ng Diyos na gagawin niya sa sanlibutan? Ang sabi diyan, siya'y nagtakda ng isang araw. Ang Diyos ang nagtakda ng isang araw ng paghukom sa sanlibutan. Itinalaga niya yung lalaking kanyang itinalaga na pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang mag-uli sa mga patay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang gagamitin ng Diyos na kasangkapan. Ano po ang katunayan na matutupad ang araw ng paghukom? Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Tutulan ng tao na siya ay hindi namamatay, hindi magaganap ang paghukom. Pero kung ang tao ay may kamatayan, may magaganap na paghukom. Kung paano ang kamatayan ay natupad, matutupad din ang araw ng paghukom. Kailan magaganap ang araw ng paghukom? Tadeo 1:14, sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo, mababasa niyo po ang mga talata sa nabanggit po na verse. Upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ng lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay ay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng makasalanang masasama.
Kaya ito ay araw ng paghuhukom at paglipol sa lahat ng taong gumawa ng masasama. Paano natin matitiyak na malapit na ang araw ng paghuhukom? Yan po ay tanong ng mga apostol na, Panginoon, kailan ka muling paririto? Na ang ating Panginoong Hesukristo, kausap ng mga apostol, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 24:33, gayon din naman kayo pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na nga. Alin ang mga palatandaang ito? Binanggit din sa Mateo, digmaan, ikalawang digmaan, meron pa pong pasimula ng kahirapan, may mga paglindol at iba't ibang kauri nito. Naganap na po ang lahat ng palatandaan. Ang hindi na lamang nagaganap ay ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang katunayan na may kapahamakang magaganap? O ano ang magaganap sa araw ng paghukom? Sa ikalawang Pedro 3:7, ang sangkalangitan at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ano pa? Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na ay mapaparam kasabay ng malaking ugong, ang mga bagay sa langit, maging ang mga bagay sa lupa, mapupugnaw sa matinding init, pawang masusunog. Pero sino tinitiyak ng Panginoong Hesukristo na wala ng hatol pagdating ng araw ng paghukom? Imposibleng hatulan ni Kristo ang mga sa Kanya. Sabi sa Roma 8:1, ngayon ngay wala ng anumang hatol ang mga nakay Kristo. Sino ba yung mga nakay Kristo? Di yung nasa iglesyang Kanyang itinayo. Itatayo ko ang aking iglesia. Iglesyang kay Kristo na hindi pananaigan kahit ng pintuan ng kamatayan o hindi makararanas ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Aling iglesia yung mga kay Kristo na wala ng hatol? Tulad ng sinabi ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Ano ba ang kapalaran namin? Dahil iglesia kami ni Kristo, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang Panginoong Hesukristo'y namatay, 3 araw ang lumipas, muling nabuhay. Ang Panginoong Hesukristo ay may pangako na kung saan siya naroroon, ipaghahanda niya ng kanyang tahanan yung mga kabilang sa kanyang iglesia. Kaya pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang nangamatay na kaanib sa iglesia ni Kristo, unang mabubuhay na maguli. Paano yung natitirang buhay? Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon. Yan ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Wala na pong kapangyarihan ng kamatayan sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Alin yung ikalawang kamatayan na yon? Yan po yung dagat-dagatang apoy, Apokalipsis 26, maging sa Apokalipsis 25, ang mga iba sa mga patay ay hindi mga bubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ano ba kapalaran ng makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli? Ang mga ito'y wala ng kapangyarihan, ang ikalawang kamatayan. Bakit sabi ang langit at lupa ay mapupugnaw sa matinding init? Sapagkat merong bayang banal. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na param na, ang dagat ay wala na. Kapag binasa nyo yan, nakita ko ang bayang banal. Sa makatwid, mayroong bayang banal kapag ang Panginoong Hesukristo ay dumating na para hukuman ang mga taong masama at iligtas ang mga taong tunay na kay Kristo. Pero ano ba ang pananagutan ng bawat kaanib sa iglesia ni Kristo? Mababasa natin ang Mateo 24,
44, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Paparito ang Panginoong Hesukristo, dapat tayo nakahanda kasi hindi alam ang oras at araw ng pagparito. Bakit dapat nating paghandaan? Mateo 24:36, yan na po yung ipinapaksa ng host. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak. Ito po yung pinutol ng isang babaeng nagturo kanina. Kundi, ang ama lamang. Pinutol yung ang ama lamang. Ang ama ang nakaalam, isusugo ng Diyos yung lalaking kanyang itinalaga. Kaya hindi po talaga alam ng Panginoong Hesukristo, malalaman lang ni Kristo kapag isinugo at inutusan na siya ng Ama. Kaya nga dapat tayong maging handa. Paano natin dapat paghandaan? Ikalawang Pedro 3:14, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay sa mga bagay na ito, pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Paano masusumpungan ang tao sa kapayapaan? Kapayapaang naghahari sa inyong puso, yan ang kapayapaan kay Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo. Dapat matawag kayo sa kapayapaang inaalok ng Panginoong Hesukristo. Alin ba yung kapayapaang na kay Kristo? Si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Kung tawagin ng Biblia ay iglesia ni Kristo. Kaya nga ano bilin ng ating Panginoong Hesukristo? Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Usigin man ninyo kami ng usigin. Paratangan nyo man kami ng paratangan na makasarili kami na kami lang ang maliligtas. Kami lang anya ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga namin kayo inaanyayahan Paano pa natin natitiyak hindi alam ng Panginoong Hesukristo at kung paano ang mga araw ni Noe? Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Panahon ba nila Noe? Pinagpaalam yung bahang gunaw? Basta na lang dumating Kuya Depender, kayo na po. Ang masasabi po natin, alam po ni Kristo talaga yung araw at oras. Kasi nga, ipinahayag na natin ang mga rason kung bakit alam ni Kristo yung araw at oras. No? Sa mga prinsipyo ng Biblia na sinasabi na talastas ni Kristo lahat ng mga bagay. So pag sinabi lahat ng mga bagay, wala pong exemption doon o wala pong natatangi doon. Lahat po in general, no? Gaya ng sinasabi sa Mateo 28:18 na ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan, maging sa langit o sa ibabaw man ng lupa. So pag sinabing na ibigay na, lahat po yun, Hindi naman sinabi ni Kristo na ibinigay po ang lahat maliban sa isa. Hindi po ganun. Pag sinabing talastas ni Kristo lahat ng bagay, lahat po ng bagay talastas ni Kristo. Kasi ang tinutukoy naman dyan na lahat ng bagay, ibagay ng Diyos. No? Bagay po ng Diyos yan. Na kahit ang Espiritu Santo, alam po ni Kristo yon. Alam po ni Kristo na alam ng Espiritu Santo. No, ano ang patunay? Basahin po natin ang Juan, Juan 16. No? Ito ang patunay, para lang sa kaalaman ng lahat.
Sabi dito, basahin ko lang ang Juan 16:13 muna. Sabi dito, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. No? Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Sabi sa 15, ito na ito na ang patunay, sabi sa 15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. So ngayon, kung marunong kayo, matalino kayo, na papansinin ninyo ang talata Juan 16:13 hanggang 15, no? Yung mga bagay ng Ama, no? Yung mga bagay ng Ama, no? Na alam ng Espiritu Santo, alam yun ni Kristo. Bakit? Nasa Kanya, no? O tahimik muna. Tahimik muna, wag ka na lang magsalita, no? Sabi dito, Paano nga? Ang bihira naman. Tumahimik ka na lang. Maririnig. Sorry. Maririnig. Viewista yung background ko. Wag ka na lang magsalita para hindi ka marinig. Pambihira ka naman. Maririnig nga yung background. Hindi na okay. Wag ka lang magsalita, Sige. Wag ka na magsalita, pambihira. Tumahimik ka na lang para wag kang marinig. Yan lang naman ang solusyon, para wag kang marinig. Tumahimik ang bibig mo. Kasi ganito, ulitin natin, yung mga bagay ng Ama na pinamamahalaan ng Ama, sabi ni Kristo, ibinigay sa akin lahat. Pag sinabi lahat, mayroon bang naiiwan? Wala. At yung mga bagay na yon, alam ng Espiritu yon. Bakit? Alam ng Espiritu. Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama, take note, lahat ng bagay na nasa Ama ay akin. Kaya yung kapamahalaan ng Ama tungkol sa araw at oras, nasa kay Kristo yon. Kaya nga sabi sa Colossus 2:3, siya sa kanya, siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at lahat ng kaalaman. Kaya lahat ng kaalaman, lahat ng karunungan ng Diyos na kay Kristo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin hindi niya alam. Nasa kanya nga lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman, nasa kay Kristo nga nakatago. Tapos sasabihin mo hindi alam. Ano yun, bubo? Hindi naman bubo si Kristo Siya, sa kanya nga nakatago lahat ng karunungan, ng kayamanan, lahat ng kayamanan, ng kaalaman nasa kanya. At katunayan, kung babasahin lang natin yung unang Korinto 2, sabi dito, 2:9. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Yan. Alam ng Espiritu Santo lahat ng mga bagay na malalalim na bagay ng Diyos. Kung ang Espiritu Santo alam niya, si Kristo pa kaya ang hindi nakakaalam. Sa kanya nga nakatago lahat ng kayamanan, ng karunungan at lahat ng kaalaman nakatago sa kanya. Yung malalalim na mga bagay nakatago sa kay Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, balikan natin yung 16, 14.
sabi dito, no, magandang sinabi ni Kristo, luluwalhatiin niya ako ng Espiritu Santo sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. So yung palang mga bagay na yon, pahayag pala yon, no? Na ang pangunahing recipient ng pahayag ng Diyos, yun po yung anak. Bakit? Kasi sabi ng Ama sa Isaiah 46, no? 9 verses 9 and 10, sabi niya, ako'y Diyos walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa umpisa. No? Kung naipahayag na yung wakas, hindi pa ba alam ni Kristo? No? Ito na nga ang patunay. Gawa 17:31. Ang patunay na alam ni Kristo, ano? Balikan natin, Gawa 17:31. Ito po ang sabi, mga kaibigan, mga kapatid. Mapapakinggan niyo po ang dalisay na aral. Ito po. Sabi, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw. Nakatakda na ba? Sabi, nakatakda na, oh. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Past tense. Nakatalaga. Pag sinabing nakatalaga, naitakda, past tense po yun, nakatakda. Bagamat hindi pa nangyayari, pero nakatakda na po, nakatalaga na. At yung gagamitin ng Diyos, no, sa araw ng paghukom, walang iba po yung anak, no? Kasi ang Diyos hindi humatol sa kanino mang tao, kundi ano ang sabi? Kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Kailan ipinagkaloob? No, dito sa lupa ipinagkaloob na ng Ama. Kaya alam na ni Kristo yung araw at oras ng paghuhukom, mga kaibigan. Wag lang makulit, ano? Alam ni Kristo yon. Kaya sabi lang ni Kristo dyan, sa Gawa 1:7, hindi ukol sa inyo. Sino ba hindi ukol sa inyo? Kasama ba siya? Sinabi ba ni Kristo, hindi ukol sa atin ang pagkaalam ng panahon o bahagi ng panahon? Hindi naman Hindi ukol sa inyo. Kanino? Sa mga alagad. No? Sa mga alagad, hindi ukol sa kanila. Pero kay Kristo, ukol sa kanya yon kasi siya ang pasimula. No? Siya ang pasimula ng lahat ng bagay. Kung magwakas man, siya rin ang wakas. No? Kasi sa kanya nakatalaga ang araw at oras ng paghuhukom. Kaya mga kaibigan, ayon sa Biblia, hindi po ayon sa sarili kong pangunawa, ayon sa Biblia, alam po ni Kristo. Pero hindi ko sinasabi, alam ko, ano? Ayon sa Biblia, alam ni Kristo. Kasi sabi ni Kristo, pinaka maitim na taba sa buong mundo. Basahin natin dito sa Marcos 13, talatang 32. Ngunit walang nakakaalam ng araw, ng oras o na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito, sabi ni Kristo. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniiwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inuutusan niya ang tanod na magbantay. So nakikita niyo mga kapatid, hindi alam ni Kristo kung kailan siya babalik, pero may inatasan siya. Ano yung inatasan niya? Yung mga alipin niya. So yan yung mga iniwan niya dito sa mundo, yung mga tagasunod niya mismo. Mula noon hanggang ngayon. At meron siyang tagapagbantay, yung mga tanod. So nakikita niyo mga kapatid, na kahit na hindi niya, sinasabi niya dito na hindi niya alam, hindi nangangahulugan na hindi na niya talaga totally na alam.
Kasi pag ang sinasabi natin na, uy, hindi ko yan alam, hindi pa lang niya naalalaman. Pero sa pagbabalik niya, syempre alam niya. So yan yung tandaan ninyo mga kapatid, no? Na hindi niya alam dyan kasi hindi pa siya bumalik. Pero sa pagbalik niya, syempre alam niya kung kailan. So ngayon mga kapatid, may basahin tayo ito, napakagandang kaalaman nito. Ito yung sinasabi ni Kristo, ito yung pagbabalik. So kung hindi niya alam, bakit sinabi niya ito pasiuna pa lamang? Marcos 13 pa rin to, talatang 24. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapigatiang iyon, magdilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Aba, kung hindi pala niya alam, bakit alam niya to? Kung hindi pala niya alam, bakit alam niya to? Na magdidilim ang araw at magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Kayo na yun magpatuloy, no? Kasi mabagal ako magsalita. So, kung basahin ko yan lahat, kasya lang yung 10 minuto. So, makikita niyo mga kapatid na nagpapakita dito sa mga talata natin sa Marcos 13 lamang. Malalaman mo talaga na si Kristo bilang tao at the same time bilang Diyos. Pinapakita niya dito yung pagkatao niya na sinabi niya dito sa Marcos, sa panghuling yugto ng Marcos 13 na hindi niya alam. Pero bilang Diyos niya, nagpasinguna na siya, magdidilim ang mundo ng 3 araw at magliliwanag ang buwan. So nakita niyo mga kapatid, no? Meron pa siyang isang palatandaan. Meron pa siyang isang palatandaan na binigay. Ang pagguho ng templo. Di ba nakita niyo na? Ang pagguho ng templo. So kailan ba gumuho ang templo ng Jerusalem? 70 AD. 70 AD gumuho na ang templo ng Jerusalem. Si Kristo matagal nang umakyat sa langit. Ano ba yung doktrina ng Katolisismo? Nag-aantay na lang kami sa pagbalik ni Kristo. Kasi ang lahat ng mga palatandaan sa Biblia ay naganap na. Yan ang masakit na katotohanan, naganap na lahat. Kaya kaming mga Kristiyanong Katoliko na totoong tunay na Kristiyano, habang kayo ay nananaliksik pa sa Biblia, kami tinatamasa na namin ang kaharian na nasa lupa, gayon din na nasa langit. So nakikita niyo mga kapatid, ang Biblia kasi matagal na yan na-compile. So ibig sabihin, pag compile na yan, it's a finished book. Finished book. So ang kailangan na lang matupad dyan, ang pagbalik ni Kristo. Ano yung pagbalik ni Kristo? Yan yung second coming. Yan yung general judgment. So makikita natin dito mga kapatid, may ipapakita ako na talata. Kasi Maginoo naman yung kanina yung mga nauna sa atin. So Maginoo din tayo. Mateo 17 talatang 27. Gayon man para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makita kang isang salaping pilak. Kung hindi all-knowing si Kristo, bilang tao at the same time bilang Diyos, kung hindi siya all-knowing, paano niya malalaman na ang pinakaunang isda na mapulot niya ni Pedro ay may pilak na ginto may pilak na barya doon sa bibig? Paano malaman ni Kristo kung hindi siya all-knowing na pinakaunang isda na mapulot niya ay may pilak sa bibig? Wala yan sa Lumang Testamento. Kahit saan nyo hagilapin sa Lumang Testamento, hindi nyo makikita yan. Yan yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na nagpapatunay na siya ay hindi lamang tunay na tao,
at tunay na Diyos din. Ngayon sa Juan 16:30-32, ngayon alam na po naming lahat ninyo, alam na ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Kaninong pahayag yan ng sa mga apostoles? Alam po namin na alam ninyo ang lahat ng bagay. Pati yung pagbalik niya, alam niya. So malinaw dyan mga kapatid, no? Pero hindi namin pinamamalian yung talata. Ini-explain lang namin. So ito pa, meron pa tayong dagdag kaalaman. Juan 21, talatang 17, pangatlong ulit na tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na mahal mo ako. At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Inulit na naman ni Pedro. Alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking tupa. Diba napakalinaw? Kung alam pala ni Kristo ang lahat ng bagay, tapos dito sa pagbalik niya, hindi niya alam. Ano yung sinabi doon sa talata na merong sinabi doon na hindi ito para sa inyo upang malaman pa. Kasi ang tao ay para sa tao at ang bagay na paghuhukom ay para sa Diyos. Ulitin ko, ang paghuhukom ay hindi ito para sa tao na malaman pa. Nasa Biblia yan, basahin nyo. Ang paghuhukom ay para sa Diyos lamang ito. So nakikita niya mga kapatid, sobrang linaw ng explanation natin. Wala kaming tutol dyan kasi kung mali ang sinabi ni Kristo, mali ang simbahan. Tama ang sinabi ni Kristo na hindi para sa atin ito na malaman pa kung kailan siya babalik kasi siya ang maghuhukom. Take note, si Kristo ang maghuhukom. God's will, hindi man's will. Ulitin natin, God's will, hindi man's will. Ang Diyos ay hindi tao, tama ang nasa Lumang Testamento. Kaya ang tao walang karapatan na magtanong kung kailan ang paghuhukom. Ang Diyos lamang ang may alam kung kailan maghuhukom. Huwag niyong pangunahan ng Diyos. Blasphemy yan. Thank you. Sana may matutunan kayo, no? Sa 10 minuto nating pag-i-explain, kahit siguro elementary, maunawaan yung pinagsasabi ko. Nasa tao lang yan pag hindi na talaga marunong makinig. Thank you. Ni Kristo at oras sa kanyang pagdating sa Biblia, sunod niya si Kuya Robin de la Rosa. Verista, magtatanong ako kay Jordex. Paki-open po yung mic, Depender. Tsaka kay Defender. Defender, Jordex, magtatanong pa-open ako ang sa'yo. mic, pa-open ang mic. Defender at Jordex, isang tanong, dalawa kayong sasagot. Pakikisuyo na. Ayaw nang sumagot o gusto lang nila ay pahayagan. Pwede bang makausap si Defender? Magtatanong lang ako dahil ang stand nila ay si Kristo ay alam niya ang oras, araw ng kanyang pagparito. Pwede na ako magtanong sa iyo, Defender? Oo. Pwede na ako magtanong? Sige, Karobin. Pakipalakihan ako. Tanong ka. Pakitaas mo yung fan club member priority para makita yung talata. Okay. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad
na hindi nangasulat sa aklat na ito. Talatang 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo ay magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At ang inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yung tinutukoy ba rito na buhay sa kanyang pangalan, ito yung buhay na walang hanggan? Yes or no? Depender. Paki-clarify ng tanong, no? Ang tinatanong mo kung Magkaroon buhay kayo na walang ng hanggan ba? buhay sa kanyang pangalan. Yung tinutukoy ba na pagkakaroon ng buhay sa kanyang pangalan sa pagsampalataya kay Kristo? Buhay na walang hanggan ang tinutukoy, yes or no? Ang sagot natin yes, no? Buhay na walang hanggan. Kasi magbibigay ng buhay na walang hanggan si Kristo at ang ating buhay na natatago sa Kanya. Nasa Kanya po ang ating buhay. Next question. Ang pagdating ba ng Panginoong Hesukristo ay yun na rin ang isa sa tanda para sa inyo ng pag-araw ng paghukom ay pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan? Yes or no? Yes pa rin ang ating sagot, ano? Kasi pagdating ni Kristo, no? Bibigyan niya yung mga banal ng kapamahalaan sa mga bansa sa loob ng 1,000 taon. So, hindi na yun mamamatay hanggang sa pumasok na sa langit. Tuloy na po yung buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi mo, ang buhay dito na tinutukoy ay buhay na walang hanggan at ibibigay yon pagdating ni Kristo sa araw ng paghukom. Ang nakasulat ay ganito sa konteksto. 1:20-31. At dahil ang paniniwala mo ay alam ng Panginoong Hesukristo ang araw at oras ng kanyang pagdating. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo ay magsisampalataya. Ano ang nakalagay? Nangasulat o hindi nangasulat? Categorical. Ang nakalagay po nangasusulat. Nangasulat. Yan. Nangasulat. Okay? Saan nangasulat? Sa aklat ng Ebanghelyo ni Kristo na alam ni Kristo ang araw, oras ng kanyang pagparito. Anong talata nakasulat? Sa Ebanghelyo ni Kristo na alam niya ni Kristo ang araw at oras ng kanyang pagparito. Anong talata? Ipakita natin sa audience. Nasa gawa po, no? Gawa 17 kanina binasa natin. No, babasahin ko ulit, ano? Sabi dito sa Gawa 17:31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran na sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatutunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. So isa yan sa Uulitin ko patunay po kasi ang aking itinakda tanong na siya. para sa audience. Uulitin ko po ang tanong. Anong araw? Anong oras? Hindi ko tinatanong kung may araw ba na itinakda. Dahil ang sabi kanina, nakasulat. At ang stand mo, may araw at oras ng pagparito ni Kristo na alam niya. Ang tanong ko, na ang ibinigay mo, 17:31, anong araw? O kahit araw lang, dahil meron tayong Lunes hanggang Linggo. Anong araw ang pagdating ng Panginoong Hesukristo kung may oras ka na maibibigay? Batay sa nakasulat, anong oras at araw dumating si Kristo? Ito ang nakasulat, Darating si Kristo. Mateo. Ito po, Mateo 24:50. Babasahin po natin, ano. Sabi dito, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. So, sino po ang darating at sino po yung hindi nakakaalam? Yun pong mga alipin, no?
Pero yung darating, alam niya po darating siya sa araw at oras. Yun po ang sabi sa Mateo 24:50. Ayan Next po nakalagay, question. verbatim. Next question. Okay. Dahil sa sinabi mo ay alam ni Kristo ang pagdating at hindi natin alam. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak. Sino ang anak na batay sa talata, hindi niya alam ang araw at oras ng pagdating? Sino tong anak? Ang tinutukoy dyan na anak, ay ang Panginoong Jesucristo. At yung Amen. Thank sinasabi you. dyan, Maglalatag na ako, gagamitin ko yung 4 na minuto hindi ko. hindi mo pa ba ako papatapusin sa pagpaliwanag? Okay, Kasi last salamat question po naman yun. ng maraming sa inyo. Ang akin naman pong ipapahayag ay sa anong kalagayan daratnan ng maraming tao ang araw ng paghuhukom. Ganito po ang nakasulat sa 24:37 at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa makatwid ay kung paanong hindi po alam ng mga tao ang pagdating, sapagkat ang nakakaalam lang ay ang Ama, ganon din ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo'y anak, hindi ang Ama, sapagkat ang Ama lang ang nakakaalam. May tumindig po kanina na ang sabi, alam daw ng Panginoong Jesucristo yung lahat ng bagay dahil daw alam niya yung unang isda na nakuha, alam niya yung kausap niya si Pedro, nalaman daw ni Pedro ang lahat ng bagay. Gawa 2:22. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Sana po, gaya po ng itinuturo, pakinggan po natin ang mga salitang ito. Okay? Babasahin natin sa Magandang Balita, Biblia. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaan. Kababalaghan, palatandaan. Sino may gawa? Ginawa ng Diyos. Paano ginawa ni Kristo yung palatandaan at kababalaghan? Na sa pamamagitan ni Kristo na bigay sa kanya ng Diyos sa kalagitnaan nang siya ay umiiral sa kanyang ministeryo. Kaya nga pagka binasa mo yan sa ibang salin, ang taong ito na sa pamamagitan niya ay nakagawa ng kapangyarihan at kababalaghan, mga tanda na ginawa ng Diyos. Hindi ibig sabihin, ginamit kang kasangkapan ng Diyos, ay Diyos ka na. Kanina may tumindig pa na Alpha at Omega, na para bang ang Diyos ay Alpha at Omega, si Kristo ay Alpha at Omega. Ano konklusyon nila? Diyos na si Kristo. Ang isda marunong lumangoy. Si Pedro marunong lumangoy. Ang dapat bang maging konklusyon, si Pedro ay syokoy? O si Pedro ay isda? Hindi po kailanman ganyan ang lohika ng Biblia. Sinasabi po ng isang kaibigan natin, alam daw ni Kristo ang lahat ng bagay. Ang araw at oras, alam ng Panginoong Jesucristo. Tinanong ko doon sa Juan 20:30 hanggang 31, nakasulat daw ang araw at oras. Nung tinanong ko na nakasulat, hinanapan ko ng talata, yung mga talatang ipinakita, hindi naman angkop doon sa aking itinanong na araw at oras ng pagdating. Kasi pakinggan po ninyo yung Juan 20:30-31. Si Jesus gumawa ng maraming tanda sa harap ng mga alagad. Pagdating ng 31, ngunit ang mga ito ay nangasulat. Kailangan nangasulat upang kayo ay magsisampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakasulat. O edi saan ngayon nakasulat ang araw at oras ng pagdating ng Panginoong Jesucristo? Alam nyo kung saan nagpunta? Yun daw po ay si Kristo lang ang nakakaalam.
Kokontrahin ba ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga salita sa 1:30-31 at doon sa Mateo 24:36 at 37? Alam po ninyo, ang nakaalam ang ating Panginoong Diyos, gagamiting kasangkapan si Kristo sa kanyang pagbabalik. Hindi pa alam ng Panginoong Hesukristo maliban na siya ay isugo at utusan ng Diyos na siya ay bumaba sa lupa para gawin ang paghuhukom. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak. Sino daw yung anak? Si Kristo. Sino yung anak? Hindi niya alam. Kundi, sino lang ang may alam? Ang ama lamang. Pagka sinabi bang ama lamang, alam din ng anak at alam din ng anghel, hindi mo kailangan mag-doctorate. Hindi mo kailangang mag-aral na mabuti. Alamin mo lang yung Depender, kayo na po, depender. Okay, maraming salamat po, host, ano? Yung mga tanong niya kanina, no, ni Robin ay nasagot po natin lahat. Kaya lang, nang sumagot po tayo doon sa tanong niya kung sino itong anak na hindi alam, hindi niya na po tayo pinagpaliwanag. Kasi kung pinagpapaliwanag tayo, malalaman ng mga kaibigan natin kung ano ang ibig sabihin na walang nakakaalam, no? Kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Tandaan natin, ano, mga kaibigan, mga kapatid, ano, ang pinag-uusapan dyan, araw at oras ng paghuhukom. At yung araw at oras ng paghuhukom, ang nagtakda noon ang Diyos, no? Kung ang Diyos ang nagtakda at mayroon na siyang itinakda na huhukom sa sanglibutan, paanong hindi niya alam na ang huhukom siya nga ang itinakda, no? Maliwanag naman nakasulat, nakatakda na siya, sa kanya nga ipinagkaloob yung buong paghatol, sabi sa 5:22. Pero dito naka-specify talaga, no? Yung araw ng paghuhukom, nakatakda na yon. May itinakda sa araw. Siyempre, pag binanggit yung araw, may oras yon. Hindi naman literal na laging araw at oras, no? Pag binanggit araw at oras, hindi po literal. Yun ang malalim na hindi naiintindihan po nitong ating mga kausap, no? Kasi dito, no, kung papansinin natin yung Gawa 17:31, mapapansin po natin na hindi po literal yung araw ng paghuhukom. Bakit po? Ito pansinin natin 17:31 ng Gawa. Sabi dito, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So, yung uhukom pala, yung araw. Sino yung araw? No? Yung araw, sabi, ayon sa katwiran. Alam naman natin, si Kristo ang katwiran ng Diyos. No? At si Kristo, araw din si Kristo. Siya yung araw na gawa ng Diyos. No? Sabi sa awit 118, no? Verse 22 to 24, kung hindi ako nagkakamali, no? Si Kristo yung araw. Kaya ang sabi dito, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. Sino yung araw na huhukom sa sanglibutan? Di si Kristo. Ayun ang hindi maintindihan ng ating mga nakikinig, ating mga kausap. Ang akala kasi nila, araw yon na literal 24 oras. Kaya nagtatanong, ang tanong, sabi,
Ano bang araw at oras darating? May nakasulat po ba na araw at oras kung kailan dadating? Pambihira, no? Hindi naman, sabi nga ni Kristo, ang aking mga salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Pag ginawa mong literal, yung araw at oras dyan, mamamali ka. Bakit ka mamamali? Sa paghuhukom kasi, yung araw hindi na magliliwanag. Yung buwan hindi na magbibigay ng liwanag. Yung mga bituin, no? Mga lalaglag. Paano mo ngayon ililiteral ngayon, no? Yung araw ng paghukom, distraction na ngayon. Wala na ngang araw na magliliwanag. Sabi sa Mateo 24, no? Hindi na magliliwanag. Yung buwan, dito 29, basahin ko lang bago matapos yung oras. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon, magdidilim ang araw. Hindi ito 24 oras sa paghukom kasi wala na ngang araw. Yung buwan hindi na magbibigay ng kanyang liwanag. Mga lalaglag, yung mga bituin mula sa langit. Paano mo ngayon sasabihin 24 oras? Magtatanong ka ngayon ng date, no? Yung exact date, day and hour and month, week, years, no? Kung kailan 'yon, hindi po ganoon mga kaibigan. Ko na pala. Thank you, host. Ay, nako, Robin. Mag-aral ka mabuti, Robin. Robin! Ingay ka lang. Ingay. Si Kristo, ang sabi niya nga, diba sa Biblia, I will come like a thief, prepared. Be prepared. Ang sabi ni Kristo, I will come like a thief. Siyempre, all-knowing siya. Kasi, noong 12 years old pa lang siya, nangaral na siya sa templo ng kanyang ama. Hindi mo ba alam yan? Magbasa ka kasi ng Biblia, kaya limited lang kasi ang inaaral nyo eh. Tapos sabi mo, hindi na dapat mag-aral. Sa inyo nga, hindi nga kayo pwede mag-gawin ng Biblia. Ministro lang ang dapat mag-unawa niyan. Ang tanong, ministro ka ba? Ni Bible scholar, wala nga kayo eh. Pagbasa rin kung may time. Diba nawala nga siya ng 3 araw. Saan ba napunta si Kristo? Hindi sa templo. Kasama ang mga mantuturo. Nangaral siya doon. Hindi mo ba yan nabasa? Ito talaga mga iglot na to. Balibhasa, wala talagang pinag-aralan. Mana kay Felix Manalo, walang pinag-aralan. Ay, naku po. Gabai. Si Felix kasi, kulang-kulang kasi ang utak, kaya naging kulang-kulang si Robin. Kaya nga magbasa ng Biblia, unawain ang Biblia, ano sabi ni Kristo? I will come like a thief. Be prepared. Like a master going a vacation far away. But he will come and he will collect. Hello, Ate Cassie. Ang paksa po natin ay kung alam ba ni Kristo ang araw at oras ng kanyang pagdating. Alam niya. Kasi nga, yun nga, he will come like a thief. A master go on vacation and when he come, he will collect all the talents. Doon pa lang, meron ng warning si Kristo. Christ know everything when he was 12 years old until he was 33 years old. Magbasa ka kasi ng Biblia, you doesn't know what is the Bible said. Bagay, limited lang naman kasi ang pinag-aaralan nyo. And remember, when Jesus said in the Matthew, there's a 2 passage there, a human knowledge and divine knowledge. When Jesus speak, nor at time I will not know, he's speaking in his human knowledge. But he still is hypostatic, yun. Yan kasi ang problema kay Robin de la Lolo, hindi marunong mag-intindi. You have to understand the Bible. Jesus know everything. From 12 years old until 33 years old. When he started it, 12 years old.
All-knowing na siya. He knows everything. 12 years old pa lang yan, ha? So it means he is God. Full of knowing. Di mo ba naintindihan yun? 3 days siya nawala. Nangaral. How much more kung darating siya nagdarating siya dito sa mundo. Kaya nga piniprepare niya lahat ng mga follower niya. Be prepared, I will come like a thief. Yung sinabi ni Jordex kanina, paano ba nalaman ni Kristo na may pilak doon sa bunganga ng isda? Hindi mo nga madibang-dibang yun eh. Hanggang ngayon, hindi mo pa madibang. Paano nasabi ni Pedro na, Master, you know everything. Yan ang sabi niya, you know everything. Kaya nga naging teacher yan eh. Ang tawag sa kanya, teacher. So may teacher ba na bobo? May teacher ba na walang alam? May teacher ba na limited lang ang utak? Di katulad ng INC. That's why he called him teacher. Matalino. So, kaya din Ruben, aral-aral din. Kasi mahirap yung walang aral-aral sa Biblia eh. Cherry picking ba? Kumbaga, in short. Doon pa lang, alam niya na eh. God manifests himself to his people. Hindi mo yan alam kasi limited lang ang utak ng INC. Incomplete mind and thought. Thank you. Thank you, host. Ayan, stick po tayo sa paksa natin mga kuya. Warning ka po ate kasi stick lang po tayo sa paksa. Wag po tayo mag-ad-home. Kuya Paul, kayo na po. Okay, pasali na naman ako dito sa topic mo, alam ba ni Kristo yung araw at yung oras? No. Actually, andito na ako kanina, brother viewerista, na-present ko na to patungkol dito. Tama yung sinabi ni Sis Cassie na merong two knowledge, yung divine at yung human knowledge na Panginoong Jesucristo. During this time, obvious na yung kanyang ginamit ay yung kanyang human knowledge, Kasi paano ba natin masasabi na siya yung tunay na tao? Dahil kami naniniwala na siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Siya ay tunay na tao. So, pinakita niya dito na hindi niya alam during this time. Gumamit siya ng human knowledge. Pero kung titingnan natin yan sa ibang translation, ang binabanggit dyan ay Son of Man. So, bakit ginamit yung Son of Man? Bakit hindi Son of God? Diba? So, obvious yung Son of Man, dyan nakaugat yung pagiging tao ni Kristo, nakaugat yung kanyang pagiging Hudyo. Dahil Hudyo siya, so siyempre yung ginamit niya ang tradisyon ng mga Hudyo. Kaya dapat aralin natin kung ano yung customs and tradition, Jewish customs and tradition. So, may ipapakita lang ako dito, para malaman natin bakit sa yung pagbabalik ni Kristo, sinabi niya hindi niya alam. Hindi naman yun literal Okay. I-present ko lang Okay. Ito yung about sa customs and tradition about the wedding, Kasi si Kristo kasi siya yung groom. At yung bride niya, yan yung simbahan o yung iglesia. Kaya mababasa natin sa chapter 21 ng Revelation. Kung babasahin natin yung Revelation, makikita mo kung sino yung groom at sino yung bride. Okay? So, ito yung tinatawag na covenant. Okay, so first, the groom's father, sa kasal ng mga Hudyo to the groom's father would, pwede pakitaas ng mo, bro. Hindi ko mabasa yung susunod na talata. Pwede pakitaas yung fan club. Ayan. Would choose a bride for his son, either on his own or through a servant or messenger. Yung pipili para sa yung sa Jewish tradition, yung pipili kung sino yung mapapangasawa ng groom ay yung kanyang ama. Either on his own or through a servant or messenger.
If the bride's father agreed on the marriage, they would come to terms on payment. If the groom's father was required to pay. So ito, required to pay, this is very familiar, no? Na tinubos ng ng Diyos, no? Sa pamagitan ng kanyang dugo yung iglesia. Kaya pala yung pipili para sa kanyang anak yung ama. So sayang lang yung may karapatan na mag-declare. Hindi ibig sabihin hindi alam ng anak na lalaki. Okay, there. So once the terms were agreed upon, all parties would come together for the betrothal ceremony. At this point, the bride price would be paid and the bride and groom, di ba? So binayaran ng dugo ng Diyos, no? Kaya nga binili niya yung iglesia, di ba? So, yan yung ibig sabihin na in the Jewish tradition, ang pwedeng mag-declare, no? Kumbaga may magtatanong, kailan ba yung kasal niyan? Kailan ba yung kasal ng taong to? So, ang sasabihin lang nila sa kanilang custom and tradition, yung ama lang yung nakakaalam. Kasi nga, yung ama yung may agreement. Siya yung may covenant, no? Yan yung ibig sabihin sa custom and tradition. Yung ama lang yung nakakaalam. Kasi siya yung nakikipagkasundo kung sino yung mapapangasawa. So, yan po yung dahilan bakit sinabi ni Kristo yan. Dahil nakaugat yan sa truth, sa tradisyon nila. Dahil si Kristo ay Hudyo, kaya nasabi niya yung mga salita na yan. Yan lang po. Maraming salamat and God bless. Yun, maraming salamat sa iyo, Kuya Paul. Sa mga gusto pong umakyat, priority natin ang ating mga fan club member para hindi po masyadong marami nagsisiksikan sa taas para mabilis din po ang ikot ng oras. So, susunod na magsasalita ay si Kuya Jordex. Bawal na po mag-at home. Stick po tayo sa paksa. Okay, mag-rebat ako sa sinasabi ni Uncle Robin kanina. Kasi naglatag siya ng gawa 2022 Tapos tinanong ko din siya kung totoo ba yung Juan 30 talatang 31, hindi ko kasi makita So, lang Uncle Robin kasi yan yung i-rebat ko next round. So dito, binasa niya, napakalinaw sa talata. Mga Israelita, pakinggan ninyo. Ito si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Malinaw, no? Pinatunayan ito ng mga himala. Ayun, may patunay pa. Mga kababalaghan. Meron pang mga science and wonders. At mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. So malinaw, andito pa lang sa talata may kalakip na tinatawag na palatandaan. Huwag natin burahin ang nangasusulat. So ano yung binigay ni Kristo doon sa Marcos 13, Mateo, at saka sa ibang sitas na binibigay ninyo, na si Kristo hindi niya alam ang oras at araw ng kanyang pagbalik. So malinaw ang nakalagay, palatandaan. Hindi nyo pala kilala si Kristo. Si Kristo ay nagsasalita sa patalinghagang pananalita. Hindi siya nagsasalita ng hindi patalinghaga. Kaya kung hindi kayo marunong umunawa ng talinghaga, hindi ninyo kilala ang totoong Kristo na sinusundan ninyo. So kaya magkatoliko kayo para turuan namin kayo. So ngayon, ang talinghaga na ito hindi nangangahulugan literally incense. Para batuldukan na natin ito para matapos na. Hindi siya literally incense ang talinghaga na ito. Bakit? Kasi nagbibigay siya ng palatandaan. Diba kita mo na? May palatandaan pala. Kung literal pala to na hindi niya alam, wala sana palatandaan. Diba? Gets nyo na yung talinghaga ni Kristo? So ano yung palatandaan? Magugunaw ang templo. Nagunaw ba ang templo? Yes, check. Mga alingungog o mga rumors of war.
Meron bang mga war noong namatay na si Kristo? Meron. Ang dami ng giyerang nangyari. So, magdidilim ang araw ng magdidilim ng 3 araw. Nagdilim na ba ng 3 araw? Matagal na nangyari din yan. 3 araw nagdilim. Hindi nyo alam yan? Manaliksik kayo. Nahuhulog na parang bituin ang buwan. Literal ba yan? Na nahuhulog ang buwan? Siyempre patalinhaga pa rin yan. So ngayon, para malaman ninyo ang purely na interpretation dyan, dapat magkatoliko kayo. So ang sinasabi dyan ng talinghaga na iyan, pumapatungkol talaga yan sa pagbalik ni Kristo. Pero ang talinghaga na iyan ay hindi nagsasabi na sa exact date at exact time at exact place siya bababa. Kasi may mababasa sa Biblia, makikita siya sa lahat ng tao. Sa lahat ng lugar, lahat ng tao makakakita sa kanya. Is it a literally sense? Hindi pa rin. So talinghaga yan, kaya kayo gusto nyo matuto ng tunay na aral. Balik kayo sa Katoliko at turuan namin kayo umintindi ng Biblia. Kasi nasa amin ibinuhos ang full take note, full interpretation ng Bible, full knowledge of the Scripture. Wala sa inyo. So yan Sana naunawaan ninyo mga kapatid na nasa amin ang full knowledge at yung nasa inyo ay partial lamang. So kung gusto nyo pang tanungin kung meron pa bang iba pang talata na nagpapatunay na alam ni Kristo, syempre i-rebat nyo. Basagin nyo muna yung claim namin na talinghaga ito. Yun, maraming salamat sa Uncle Jordex. Susunod naman natin si Kuya Robin De La Rosa. Okay po. Pipigilan ba kayong magdala ng Biblia sa loob ng kapilya? Hindi po. Okay, salamat. Meron akong ipapakita sa inyo para kay Cassie. Nakalagay dito ang tanong na pinagbabawalan bang magbasa ng Biblia ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang sagot, hindi totoo ang sinasabi ng iba. Sa makatwid, aalis na tayo kay Cassie na alam naman nating nagsisinungaling sa kanyang sinasabi. Pupunta tayo dito kay Jordex. Kala ko naman ipagtatanggol ni Paul tungkol sa Panginoong Hesukristo na alam niya ang lahat ng bagay gaya ng pagdating ng Panginoong Hesukristo sa may paksa. Banggit ni Paul, ang Ama lang ang nakakaalam. Pagdating naman kay Defender, meron siyang binanggit. Ang huhukom daw yung araw. So, napansin po ninyo, nalalayo na po sa pinagsasabi ng ating kasama ukol sa konteksto na ibinigay niya sa Gawa 17:31. Pakinggan ninyo. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw. Sino yung siya na tinutukoy? O para malaman ninyo at hindi tayo magbigay ng ibang paliwanag, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol. Ang unawa po ni Defender, ang huhukom yung araw. Pero kapag ka po patuloy mo siyang inintindi, yung araw naman pala ay si Kristo. Nagpaikot-ikot pa ang paliwanag ni Defender, nagpunta pa sa huhukom ay araw, yun pala, si Kristo rin yun. Paliwanag po natin para matutunan po nung kahulugan ng Gawa 17:31. Ang Diyos nagtakda ng isang araw, na yung araw na yon, araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng lalaki na anak ng Diyos na binuhay na mag-uli
sa mga patay. Nang si Kristo ay binigyan ng buhay mula sa sinapupunan ni Maria na kanyang ina, tao dahil may pinagmulan si Kristo nang galing sa lalang ng Espiritu Santo. Nang namatay ang Panginoong Hesukristo'y tao sapagkat walang Diyos na namamatay. Ang pinag-uusapan po natin sa paksa na dapat hindi lumayo, yung sa 24:36. Yung isa pumunta pa doon sa Gawa 2:22. Kalinaw-linaw naman po nung talata, pinatunayan na si Kristo, bagamat gumagawa ng himala at may palatandaan, bigay pa rin sa kanya yon ng Diyos. Iba ang Diyos na nagbigay, iba ang Kristo na binigyan. Doon tayo sa paksa para naman may matutunan po ang ating mga kababayan. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, maliwanag, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Doon tayo sa Bibliang Katoliko. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, tinutukoy ang Panginoong Hesukristo, kahit ang mga anghel sa langit, o ako mismo na anak ng Diyos, hindi niya alam. Ang ama lang ang nakakaalam nito. Kukontrahin ba ninyo ang paring Katoliko na may imprimatur ng Bibliang Katoliko? Huwag naman. Sana naman magpaakyat kayo ng Katoliko na may malalim na kaalaman sa Biblia. Hindi yung ang paglalatag ay parang kung saan lang nanggaling at hindi alam kung paano. Mr. Wright, kayo na po magsasalita, kuya. Mr. Wright, kayo na po ang paksa po natin. Alam ba ni Kristo ang araw at oras ng kanyang pagdating ayon sa Biblia? Ay, okay. Thank you po. Ang masasabi ko lang po dyan ay sa tanong pa lang dyan, alam ba ni Kristo ang araw at oras ng kanyang pagdating ayon sa Biblia? For me is no. Hindi alam ni Kristo ang kanyang muling pagbabalik. Bakit? Unang-unang tanong, sinabi ba yan ni Kristo siya ay nandito sa lupa o siya pa ay nasa katawang tao? O siya ay nandoon na sa langit nung siya ay umakyat na? Yun tanong doon. Ang sagot, sinabi yan ni Kristo nang siya ay nasa anyong tao. Kaya, dito pa lang sa talatang na binibigay ni Kuya Robin na hindi alam ng anak, kundi ang ama lamang. Tama, sapagkat si Kristo ay nasa anyong tao. Pangalawa, ano ang purpose ni Kristo dito sa lupa? Para isabi lahat? Hindi. Nandito si sorry, antok na ako eh. Dumating dito si Kristo sa lupa upang magpakababa. Ano pa? Ipagmayabang ba na siya ay Diyos? Hindi. Siya ay nagkatawang tao. So dahil siya ay tao, hindi siya binigyan ng Diyos ng Ama ng karapatang sabihin lahat ng mga bagay. Kaya kung papansinin natin, kung doon natin babasahin sa John 17 verse 5, siya doon ay ganap ng kalwalhatian. Kung papansinin natin, meron ba kayong Biblia? Hindi kasi ako makabukas dito. Na John 17 verse 18. John 17 verse 5. Ito, try ko dito. Ayan, sabi dito, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamos sa iyo bago ang sanlibutan
ay naging gayon. Imagine, sinabi ito ni Kristo na meron na siyang full kung saan naganap na ang kanyang kalwalhatian bago pa raw ang sanlibutan. Kung inyong napansin doon, yung kalwalhatian na iyon, dito na parang ginagamit na dito ng ating Panginoong Hesus yung kanyang divine attributes. So, kung ating papansinin, mali ang paliwanag kanina na hindi alam ni Kristo. Na di na talaga alam niya. Kinalimutan na ang kanyang divine attributes. Porque nasa tao siya, sinabi ni Kristo na ay hindi alam ng anak kundi ang ama lamang. Yun na kaagad. Kinalimutan na si Kristo ay may divine attributes. Kaya nga yung sinabi dito na, imagine, sinabi mismo ni Kristo, yung kalwalhatian na tinanggap niya bago pa ang sanlibutan ito. So wala pa itong sanlibutan, si Kristo ay meron ng kalwalhatian. Dito na pupasok yung kanyang divine attributes. So alam ba ni Kristo, ni Jesus? Yes, alam din po niya kung siya ay nasa kanyang divine na. Kung siya ay nandoon na sa langit. Pero kung nandito pa sa lupa, hindi. Hindi pa. Kasi hindi niya man talaga sasabihin. Hindi naman nga sinasabi nga ni Kristo, hindi nga inamin na siya din ay tao o na siya ay Diyos Wala kang mabasa na sinabi ni Kristo, ako'y Diyos. Kundi ang sinasabi niya, ikaw nagsabi niyan. Kung inyong di ba? Papansinin nyo. Pero kung sasabihin na, kukonklud na tayo na hindi na talaga alam ni Kristo ang kanyang muling pagbabalik, mali po iyon. Sapagkat ang Kristo, ayan ay Mesaya. Ang Jesus, yan ang pangalan niya sa kanyang pagkatao. Kaya kung aanoy natin kung siya talaga, kung pagbabasihan natin sa pagkatao lamang, magkakaroon po tayo ng bias interpretation po doon. Hindi na po natin papansinin yung kanyang ang tinatawag itong divine attributes na si Kristo ay hindi lamang po tao. Naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos at alam niya ang kanyang muling pagbabalik sapagkat si Kristo mismo ang babalik, hindi ang Ama. Kaya kung si Kristo ang babalik, imposibleng hindi niya alam ang kanyang muling pagbabalik. Ayun, yun lamang po. Ayun, panahon ko na pala. Ayun, yung mga sinabi natin, yung mga nabanggit kong mga talata, nagbibigay po yun ng ultimatum na kahulugan tungkol sa araw at oras. Kaya nga sinabi ni Kristo sa 6:63 ng Juan na ang aking mga salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya wag po nating i-interpret na yung araw at oras dyan ay literal na araw at oras. No, hindi po, kasi hindi lang naiintindihan ng ating mga kausap at siguro mga nakikinig. Yung ibang nakikinig ay iba nakakaintindi naman pero yung iba hindi. Kasi napakalalim po na hiwaga yan Si Kristo kasi siya yung araw na itinangi ng Diyos, Na kung marinig ang kanyang tinig, wag pagmatigasin ang inyong mga ulo, dapat wag matigas yung ulo natin, sabi sa Hebreo 4 hanggang patuloy sa mga talata, si Kristo, siya po yung araw na itinangi ng Diyos, siya yung araw na ginawa ng Diyos. Kaya diyan sa sinabi sa 17:31 na siya'y nagtakda ng isang araw na ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran na kanyang itinalaga.
So, ang huhukom dyan, yung araw na itinalaga. Sino yon? Pinaliwanag na nga. Yung itinalagang katwiran dyan, yung lalaki. No? Kasi si Kristo, kay